In homes and screens our lights unite, classrooms stretch beyond four walls. Through every challenge day and night, our faith and growth still calls. Parents guide with gentle hands, teachers walk each step inside, together building future lands where values never hide. Though paths may shift and seasons change, our hearts stay close, our goals arrange. A journey set by trust and care, a mission we all share. These are the bridges we create, from school to home, from heart to heart. Learning grows and values shape, in every role we play our part. Work in progress day by day, hand in hand we find our way. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Jean Kenneth M. Ilagan. Ako si Louis Benedict Ignacio. I am Albert Alvin H. De Jesus. This is Dr. Giselle Barion. This is Telma Maranya. This is Attorney Dwight Ramos. I am Dr. Evelyn Songko and I am happy to be with you. Ikinagagalak ko makasama kayo lahat sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Bridges. Excited naman ako sa introduction mo, Dr. Louis. And I'm really so excited to be here. It's really my pleasure to be invited here because this is a very good platform po, not to be only bridging faith, hope, and love, but at the same time bridging the bond between the alumni and their alma mater. Kaya tayo merong Santa Cruzan as a culminating activity of our devotional practices of the Blessed Mother, because all devotions to the Blessed Mother should always lead to Jesus. Ang mga popular na issues sa mga Pilipino, no? Yung mga may kinalaman sa sikmura, mga economic issues, trabaho, inflation. Pero kahit ganyan pa, makikita na ang mga Pilipino nagbibigay ng attention sa mga political issues gaya ng West Philippine Sea issue. We need our future generations to meet their own needs without sacrificing also yung mga needs natin na nararanasan natin ngayon. So we need this clean air, malinis na hangin, malinis na tubig, yung lupa natin hindi pa poison, then okay pa yung mga karagatan natin, okay pa yung mga kabundukan natin. O kaya naman dati maayos ang pagsasamahan ng mag-asawa, bigla na lang may nangyayari na hindi nila inaakala at yung kanilang family bond humihina. Pati yung relasyon nila sa Diyos biglang humihina. I love you. I love Jesus, Holy Spirit, and Mama Mary. Thank you and God bless. But it's not out there to, use taxpayers. Di pag nalugi yung taxpayers, di mo babawasan yung magbabayad ng tax. First and foremost, we embrace change. We need to cultivate our passion for learning and to be flexible based sa Tomasian values ng commitment, competence, and compassion. Go back to your core. When things are really, really tough, when you're going through transitions, when you're going through changes, go back to who you are as a person and as a leader. And at the same time, yung core values natin as Tomasians dati, perfect din parate as a guide for me. Always have to be competent, you always have to be committed, and more importantly, the compassion side of it is gonna be your edge in any kind of workplace that you're gonna be working. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Isang mapagpalang hapon po sa lahat. So, kinagagalak ko pong maging
moderator sa hapon na ito at excited akong i-feature ang dalawa sa hindi lamang pinakagwapo, kung hindi pinakamagagaling na artlets leader nung panahon nila at ngayon pong mga administrador na rin sila sa pamantasan. Ako po si Melanie Turingan, ang kasalukuyan pong Dean ng Faculty of Arts and Letters at isang Tomasino simula po nung bata pa ako. So dito na po ako simula elementarya hanggang sa pagtatrabaho ay nandito pa rin. At ang episode po natin ngayong araw ay patungkol sa student politics and governance. So alam po natin na pagdating sa mga usaping pampolitika, usaping student organizations, isa sa mga pinakamaraming organizations o mga estudyante na nagmula sa mga organisasyon na bumubuo sa pamantasan ay mula sa AB. So, ngayong hapon ay pinaunlakan tayo ng dalawa sa naupo bilang Artlet Student Council Presidents nung panahon nila. Kung kailan yon sila na lang magbabahagi sa atin. Bago ako magsimula ng mga tanong sa ating mga panauhing pandangal, basahin ko lang po ang ilan sa kanilang mga naging karanasan. Hindi lamang sa pagiging student leader, kung hindi pagkatapos ng panahon ng kanilang panunungkulan at pagiging estudyante sa pamantasan. So, unahin po natin ang amin pong faculty secretary sa Faculty of Arts and Letters, si Dr. Louis Benedict Ignacio. So, is a faculty and administrator from the Faculty of Arts and Letters. He earned both his degrees in political science and sociology from the university. He has published works on urban sociology and governance, youth and women empowerment, and education. Dr. Louis has engaged in various research, both self-initiated and institution-commissioned, either from private higher education, institutions, or government agencies. Currently, he is working in the fields of sociology of education, studying social capital and experiences of international students in a cross-cultural setting. He is also working on the sociology of the family, specifically how social capital acquired within a family affects the socio-political behavior of its members. He is also a former president of the Philippine Sociological Society and a member of the Board of Trustees of the Philippine Political Science Association. He has been a college teacher, a researcher, a program chair, a director for student affairs, and a college dean. So magandang hapon, Dr. Louie. Hi po, magandang hapon, Dean. Magandang hapon din po sa lahat ng mga kasama nating nanonood ng Bridges. It's nice to be back in Bridges. Iba naman yung role mo ngayong hapon, Yes. sir. So, pakilala ko naman ang isa pa nating panauhin, si Sir JC. So, John Christian JC Cabasal Valeroso, or commonly known as JC, is the current chair of the Secondary Education Department of the College of Education and a research associate of the Research Center for Social Sciences and Education in the University of Santo Tomas. His academic expertise cuts across social sciences and social studies, undergraduate programs, and development studies. His master's thesis entitled Reaching Out the Unreached, a qualitative assessment of the quality and accessibility aspects of the project applied academic for excellence, and his dissertation entitled Reconciling Environment and Education to Address Vulnerability, the case of the island communities of Babatnin and Pamarawan of Malolos, Bulacan were graded a benemeritus by the UST Graduate School. JC was the former president of the Arts and Letters Student Council and the captain ball of the UST Graduate School Civil Law Football Club and Gala Stars Football Club. He's also a bronze awardee for being included in the Dean's List, and he was part of the Exchange Student Teachers Program in the year 2008 and 2007 and 2008.
of the University of Santo Tomas, Hanyang University in South Korea, and a licensure examination for teachers board passer in September of 2008. He finished his PhD program cum laude and was a St. Albertus Manus awardee for outstanding research work. His current research works are focused on education and island communities. He is a member of the Philippine Association for Teachers and Educators and is currently managing his band, Hey Jace. Wow. Magandang hapon, Dr. JC. Magandang hapon po din at Doc Louie, everyone. First time ko po dito. So maraming salamat po sa opportunity. Hello po. So sa mga hindi po nakakaalam, binabanggit ko po yung education no paulit-ulit. Ito lang po ay isang patunay na magka-link no ang arts and letters at education at isa po sa patunay doon ay si Dr. JC. Bilang siya po ay nagtapos sa degree Bachelor of Arts in Social Sciences. Social Sciences. Opo, tapos BSE Social Studies. Yun. So, yun Marireveal po yung job edad ko din. Matagal na. Oo, talaga marireveal. Opo. So, sa pagsisimula, ang tanong ko muna sa inyong dalawa, bakit yun napiling mag-take ng AB sa college? Yun ba talaga yung gusto nyo? Pinilit ba kayo? Kung sino yon? Nagsisisi ba kayo ngayon? Mauna na ba ako? Opo. Opo. Age daw po muna. Ganun ba? Hindi po. I think simula elementary and high school, no? Parang sigurado na ako sa gusto kong mangyari sa akin, even after acquiring a degree. So parang bata pa lang ako, alam ko na gusto kong mag-teacher. Yun talaga yung pangarap ko sa buhay, no? And at first, I thought of taking education as a degree in college. Pero sinabi ng pinayo ng kapatid kong babae, no, yung panganay namin. Sabi niya, pero pwede kang magturo sa university or sa college kahit hindi education yung specialization mo. Sabi niya, pwede kang magturo sa college kapag may MA ka na, following yung degree, yung specialization na kukunin mo sa college. And during my elementary and high school years, katulad nung college, ay active na din ako sa extracurricular, whether it's on student organizations nung elementary and high school, naging council president ako nung elementary, tapos ganun din, no? Active din sa student organization nung high school. So I thought, baka doon talaga ako, no, talking to people, engaging with a large group of people. Plus nung high school ako, yun kasi yung height ng no ng impeachment trial ng former President Joseph Estrada. So wala kaming afternoon drama noon eh. Talagang ang tutok namin is on the impeachment trial. So talagang ang pagkababad ko ay yung issue ng politika, issue ng nangyayari sa lipunan. Kaya nung hindi na education yung kukunin ko, I think it was very clear to me na political science yung kukunin ko as a degree in college. And dun sa dalawang eskwelahan na pinagkuhanan ko ng entrance exam for college, parehong political science yung pinili ko as a program in college. So, yun ang backstory, no, ng pagpili ko ng student leader ka na ever since. Opo, bida na talaga ako noon, no, ever Ayun since ang galing yan. elementary and high school. Kasi pareho tayo, sir. Actually, ako din po, bata pa ako, alam ko na magiging teacher ako. Kung paano at anong magiging paraan, hindi ko din alam. Kasi naisip ko, basta bata pa ako, nagtuturo na rin ako sa mga kaedad ko. Basta teacher ang palagi kong role. Never ako naging student. So, kaya alam ko teacher ang magiging trabaho ko. Sa AB ko din ako, well, Asian Studies, so bakang iniisip nila, magtuturo lang talaga siya kasi history yung ano. Hindi naman. Naisip ko din mag-law, pero siguro talagang doon ako inilaan ng Diyos, no? Kasi binigyan ako ng opportunity na makapagturo immediately after I graduate. So, yun na, eto na, hanggang sa dire-diretso na at nakilala ko na kayong dalawa.
'Di ba? So, ikaw, Sir JC, bakit ka nag-ABBSE? Opo. Actually din, nung high school po ako, meron akong teacher noon, ang pangalan niya, shoutout ko siya, si Sir Angeles. Isa siya sa mga all-time fave teachers ko. Tapos, kagaya po ninyo, nung high school ako, very active po ako sa extracurricular. Actually, yun yung laging sinasabi sa akin ng parents ko, parang mas active ka sa extra kaysa sa co-curricular mo. So, ano po ako doon, nung high school ako, alam niyo po yung mga pumapalit yung high school teacher sa kanilang mga teachers pag Teachers Day, tapos sila nagtuturo. Tapos ang na-assign po lagi sa akin ay Araling Panlipunan. So, nung yung isa po sa mga teacher ko, Sir Angeles, tinanong ko yung program niya nung college. Sabi ko, sir, naghahanap na ako, nagpe-prep na ako for college. Ano ba maganda? He mentioned po social science. So, hanap po ako sa mga schools. May nakita po akong dalawang schools sa UST, social science. Kasi yung ibang school, ayoko po banggitin kasi dahil pagpapari po, ayan na-reveal. Dahil Catholic school po ako, na bigyan po kami lahat yung mga boys doon na parang mag-try nyo, maging, baka may calling. So, ayun po, nag-try po ako doon, tapos UST, tapos very active din po ako sa, alam niyo po yung CAT, di ba, nung high school. Officer ka. Opo, Corps Commander po ako noon. So, automatic po PMA. So, ano po ako, board exams po ako sa lahat noon, tapos pinili ko po, syempre, UST po pinili ko po. So, ayun po, nakita ko social science. Hindi pa po ako aware na, di pa ako familiar may AD, may EDUC noon time na yon. So, tinake ko lang po siya dahil yun po talaga yung gusto ko. Parang pares po kayo, parang bata pa lang, high school pa lang, gusto ko magturo and at the same time, gusto ko maging abogado. So, hindi ko pa po alam kung alin doon. So, yung field po na yon, pwede akong pumunta sa parehas na yun. So, kung ano man po, si Lord na yung bahala. At nandito po ako ngayon. Kasama niyo po ngayon sa UST. Actually, Ayun po. binanggit mo, no, since may connect tayo dahil history tayo, bukod sa kino-commemorate natin ngayon ng Linggo ng Wika bilang, 'di ba, tanaw, no, sa ama ng wikang pambansa si Manuel L. Quezon na ngayon ay sineselebrate natin at kino-commemorate. Si Rizal din pagka inanalyze natin yung buhay ni Rizal, palaging sinasabi na bakit siya nag-UST. Tapos bakit siya nag-AB? At tapos ang sasabihin ng mga tao, baka nung panahon din ni Rizal hindi rin siya sure, no? Kasi minsan sinasabi nila pag AB, yan yung mga kurso na pag di ka sigurado, AB ka muna, no? Parang ganun. Tapos dito na talaga lalabas yung hiwalay na edad natin kasi pagpasok ni Doc Louie, naka-program based na agad kayo, 'di ba? Kasi nung panahon ko, ako yata yung last batch nung nabuo yung na kami ay may first 2 years na general. So may introduction kami sa lahat. Tapos pag third year, magme-major na kami. No? So kaya ako naranasan kong tumawid-tawid ng programa kasi yung first choice ko sa AB, Legal Management. Tapos magaling ang behavioral science teacher ko. So sige, best ako. Tapos magaling ang eco ko. So eco ako. Tapos nahuli ako ng teacher ko sa Asian History na si Ma'am Anita Garcia kaya sabi niya, may husay ka, mag-Asian Studies ka. So, siya na yung pumili para sa akin. So, siguro dahil din bata pa ako, talagang hilig ko na yung history. Ang tanong ko, dun sa 4 years nyo, no, sa UST, Faculty of Arts and Letters, meron ba kayong mga naging inspirasyon o karanasan na naging daan, no, kung bakit naisip ko, tatakbo kaya ako? Gusto ko yatang magsilbi para sa mga artlets community. Meron bang ganon sa inyo doon sa stay? Meron ba kayong mga naging experiences na pwede nating i-share sa ating mga audience this afternoon? Um, nung time ko po kasi meron pang AVA, no, yung Artlets Volunteers in Action. So, para siyang community development student arm Yes. or student organization sa AB noon. And doon ako active. Yun yung napili kong organization na samahan. Kasi even during that time, meron ng mga recruitment ng mga organizations, yung mga Yung tamang organization na. yes, nag-iimbita na sumali dun sa mga organizations. Tapos isa 'yon. Isa 'yon sa
mga organizations na sabi ko, feeling ko dito ako sasali, no? So, yun, bukod sa AVA, parati kong kinukwento even during general orientation ng mga estudyante na ako taong guidance, no? So, yung engagement ko sa mga guidance counselors at yung mga estudyante na pumupunta sa guidance na either kailangan nila ng kausap or wala lang, gusto lang nilang makipagkwentuhan, magpalipas oras. Yung mga moments of engagement, ika nga, no, sa hall, sa corridor ng AB, yun yung mga experiences na sa tingin ko critical for me to decide whether itutuloy ko ba yung ginagawa ko nung elementary and high school na mag-active ba ako sa student organization, kasi there was a time na nung pa-college na ako, sabi ko hindi, magfo-focus ako sa pag-aaral, ganyan ganyan, na hindi ako magiging active masyado kasi iba yung When in college, college. o iba yung college. So sabi ko talagang magfo-focus ako. Wala, madaldal talaga ako. So ang nangyayari, ang dami ko ding nakikilala, nakakausap, tapos yung tipong it came out naturally for me to engage with people. Kaya nung sa organization ng AVA and yung sa guidance, sabi ko I mean, I feel very comfortable sa AB during that time. So parang I don't see, and at that point in time, no, second year ako, sabi ko parang hindi ko naman siya nakikita as something that would be a hindrance to my studies. So naisip ko, okay, sige, subukan natin something like that. So yun yung mga experiences ko. Pero Sir President ba agad? Hindi po. Kaya Okay. second year po yun. Ang una ko pong pagtakbo ay bilang treasurer. So second year going to third year. Kaya second year po yung critical time for me na mag-decide, no, to join the student government during ABSC in particular. Yun po. Kaya first year, second year talagang or AVA life yun eh, tsaka guidance office, parang ganyan. Tsaka hindi naman tayo nagkakalayo ng panahon. Kaya alam ko yung AVA. Kasi na-experience ko din yon. Isa din ako dun sa volunteers ng time ko sa college. Pero si Sir JC ba, ikaw din ba, second year pa lang, naisip mo na? Actually, lolokohin ko na sana si Sir Louie kasi nagkataon yung guidance sa tabi ng ABSC office, Magkatabi po. no? So talagang siguro hindi naman yung guidance talaga yung sinasadya niya. Hindi pa, Tumatambay ma'am. lang siya doon. Hindi pa, ma'am, kasi dati may pagitan pa po yun, may Oo, SWP pa po true, doon. oo. Kaya 'di ba talagang sinadya niya po doon para lang pero at least 'di ba ngayon nagagamit niya na palagi na example kasi syempre personal experience. Ikaw po, Doc JC. Ako po din, kagaya po ni Doc Louie. Sorry po, mas nasanay kasi akong tawag Kuya. kay Kuya. Kasi Mm-mm. po nung bagong pasok po sa UST, siya po yung President ng Student So Council. siya nag-recruit sa'yo. Hindi naman po, pero nakikita ko na po si Kuya. Naalala ko, sorry Kuya, pumasok ka dun sa classroom namin, naalala ko first year kami. Parang sabi po niya, para madali tandaan yung pangalan niya, parang may certain director ka binanggit that time. So, Louie Ignacio. opo, so yun, sabi ko sa'yo Kuya, talaga po nag-room to room si Kuya. So, naalala ko po yun first year. Pero ano po din, Kuya, ano po ko first year, parang aral lang talaga ako sa sports. So, basketball, football, talagang ganun lang. Tapos yung second year, parang alam niyo po yung mga courses ko po kasi, dahil halong AB sa ka-edu, yung alam niyo yung napapag-usapan lang magkakaibigan sa classroom na parang yung ganitong issue, ito yung alalim. So, parang ganun. Minsan, syempre, masaya. Tapos minsan lumalalim yung usapan. Parang gusto ko itong makita kung sa bahay namin. So, yung bahay po na tinutukoy ko, yung university. So, nasa AB, nasa EDUC. So, doon time po na yun, nung nasa yung mga social sciences courses po namin, kasi pol sci, socio, econ, nasa AB po. So, parang nag-usap po kami ng kaklase ko, kilala niyo po ito, si Paul.
nag-usap po kami ni Paul, second year kami nito. What if takbo tayo? Pero dahil wala po kaming talagang yung may political parties kami pero yung hindi naman po kami mga kilalang agay nila kuya na kami nila Paul. So tumakbo Mahilig po kasi siya kami. eh. Tumakbo po kami sa independent ni Paul. So Oh. papuntang third year, kaming dalawa lang po ni Paul. So Anong position nun, sir? Nung ako po, time mo? ako po ay VP internal. Yung Tapos si tinakbo mo na Opo, una. VP internal po, pa third year po ako nun. Tapos partner ko si Paul, PRO. VP internal kasi kailangan naman po mag-president ka agad. Siyempre, aral muna tayo, train muna. Tapos nag-usap po kami na crucial yung PRO kasi you have the connection po to the different organizations sa AB. So yun muna, training. So kung manalo, di okay. Kung hindi, di okay lang din. So, ayun po, pinalad po tayo manalo nun VP internal. So, yun po, doon na po nag-start yung career ko po as student politician. Wow. Diba? Hindi ko natanong si Doc Louie, nanalo ka ba nun? Opo, oo, as Okay. Sa treasurer. pagiging treasurer. Kasi yung second year very critical. Naalala ko din nung panahon ko kasi first year, second year, class president ako. So, nung time na yan, yun yung mga panahon na nililigawan ka ng mga Paul Par. Siguro kasi ikaw yung mga nag-a-attend ng mga meetings, diba, nag-represent. Tapos doon ko na-realize hindi ako pang student council. Kaya talagang isinapuso ko yung student org ng Asian Studies, no? So doon ako nag-IDP, doon ako nag-president, third year and fourth year. Kasi parang feeling ko talagang mas napakalaking responsibilidad ng pagiging ama o ina ng student life o body ng faculty, no? So ang tanong ko, paano nyo ba nakikita nung panahon nyo, no? Ano ba ang politics, student politics, no? Sa AB na talagang na-engage ba talaga ang mga estudyante na tumakbo sa student council o dahil lang talaga ito yung background yun na kaya ninyo napili, no? And ano yung nakikita nyong difference? Bakit ganun pa ba? Nakikita nyo pa ba yung student politics nung time yun? Hindi naman nalalayo mga isang dekada at mahigit. Isa lang ba ang nakakaraan, no? So, malayo na ba yung naging difference? So, ano yung scenario? Ano yung, kumbaga, paano nyo i-describe ang student politics nung panahon ninyo? Nung time ko kasi, and again, no, ano to, age reveal na ito, no, but I think yung social climate during that time, from Joseph Estrada's impeachment to Gloria Macapagal Arroyo's supposedly Yeah. non-running Correct. a second term to running for a second term. I am sorry. Oo, yung kay Garcia, ganyan. So talagang mainit yung social climate during that time. And makikita talaga yung participation ng youth groups, even outside of the university, doon sa discussion, doon sa discourse about these events. And during that time, from national concerns to community concerns, talagang putok yung mga balita, yung mga usapan, kahit sa level ng labor union, talagang makikita yung participation ng mga estudyante and student organizations. So, nung time namin, yung mga student organizations, and it's not only in UST, no, but even in other universities, yung mga student organizations, student councils, active sila both inside the university and outside. So, nakikita talaga ng mga kapwa estudyante yung engagement na meron yung mga nagpa-participate sa student politics. Kasi nakikita nila na yung mga katulad nilang estudyante, kasi magkaka-level naman po Pareho natin naman. po, pare-pareho naman po na estudyante. Pero being in student politics, whether it's the student council or any other organization for that matter, gives another layer of opportunity, kumbaga.
Mm. na may platform para makapagsalita, may platform para makapagpahayag ng sa tingin nila ay kung ano yung dapat, kung ano yung nararapat. Mm. So yung iba, talagang nakikita nila yun as a good thing na mayroong silang boses at yung organization yung nagbibigay ng boses sa kanila. Kaya whether it's the student council or volunteer organization or organization sa programa nila, sa kurso nila, yung mga estudyante talagang pa-participate at nakikita nila yan as a very good opportunity. So to me, yung social climate has was very critical po, no? To entice students to be active in quote unquote student politics or student engagement inside So and outside nakatahi, the nakatahi yung nangyayari sa pamahalaan in general. Oh, yes, Mm-mm, yes, yes. mm-mm. Pero sir, nung bang tumakbo ka, nung panahon na yun, marami kang kalaban? O may nakalaban ka ba? O ikaw lang yun? Opo, tatlo po kami. Opo, tatlo po kaming naglaban-laban. At least for the position of the president po. Okay. Tatlo po kaming naglaban-laban nun. Okay. Ikaw, Sir JC. Opo, at parang katulad din po kay Doc Louie. Siguro dagdagan ko lang po, bukod po doon sa situation nung politics that time, yung ano po, yung condition ng communities. Kasi Mm. po naalala ko nung college, kapag wala pong pasok, hindi ko po alam yung ginagawa ng iba ngayon kapag walang pasok. Yung organizations, even student council, hindi lang siya nag-organize ng mga extracurricular events eh. Talagang very active po sa community works. Talagang ako po naalala ko dati nung BP ako, even nung president, pumunta po ko doon sa mga iba mga community sa urban, dito po palapit lang sa UST to discuss social issues. So kumbaga parang yung naaral ko sa loob ng classrooms ko with my teachers, kumbaga nakita ko po na apply ko siya sa outside school. So yung classroom ko noon, ako enjoy na enjoy ako eh. Para ako may classroom sa loob, saka sa labas ng UST. So ako po sobrang na-excite ako nung time na yun kasi ewan ko po, sir, di ba meron tayong parang freedom board sa AB? Yeah. Tapos yun yung parang socials namin eh. Nakakapag-post kami doon, kunyari, let's say buwan ng wika. So anong statement natin din sa situation ng use of Filipino language? Nakapag-post po yung mga student, even yung mga hindi student leaders, nakapag-post sila. So ang saya lang kasi very active yung nakita natin yung involvement ng mga students doon. Leaders or with or without positions, talaga makikita nyo po, makikilala mo as their ate or the kuya or friend nyo po, ganun. Actually, bago ko i-segue yung ano na yung difference, no? Kasi syempre, ang nabanggit ninyo ay ano yung political conditions, no? Or climate during your time. Pero isingit ko lang kasi di ko makakalimutan yan, yung panahon ng eleksyon, kampanya, para talagang kampanya yan sa Pilipinas, di ba? Pagka ganun ng panahon sa AB, talagang may mga banderitas, makikita mo talaga na nagpe-prepare ang mga polpar at alam mo na nagpe-prepare din ang mga kandidato, no? So, ito po, alam ko, random, pero sana huwag kayo magalit sa akin. Meron ba kayong naaalala na spill nyo nung kayo ay tumatakbo? Sample lang. Kumbaga, naalala nyo ba kung paano nyo ipinakilala yung sarili ninyo? Kasi baka maging daan din to at makita natin kung paano ba ngayon, no? Kasi syempre, mostly yung mga tumatakbo, either meron silang online campaign, no? Dahil sa lakas ng technology, dati talagang, sorry, kapal lang ng mukha ang kailangan mo, tapos tibay ng loob, 'di ba? Tapos yung boses na kailangan hindi ka mapaos dahil lahat ng classroom papasukin mo, tapos pare-pareho yung sasabihin mo at ilang kamay yung kinamayan mo, 'di ba? So naaalala nyo ba? Meron ba kayong konting spill lang kung paano nyo pinakilala yung sarili nyo nung time na yun? Sa akin din mas to me mas memorable yung spiel ko nung tumatakbo ako as treasurer. Kasi po second year pa lang po ako noon eh. Yeah. Dahil yun yung campaign period time, election time, going to the third year. So, syempre second year ako, hindi rin naman ganun kadami yung kakilala. Pakilala, Ganyan. yes. So pag mag-room to room campaign na po, syempre papasok po kami as a group, as a political party.
Dahil hindi pa naman po ako yung magsasalita, uupo ako muna syempre sa kung saan may bakanting upuan. Tapos, tatanungin ko yung pangalan ng katabi ko, ganyan. Tapos pag time ko na, sabihin ko, halimbawa si JC po yung katabi ko, JC, iwan ko muna yung gamit ko, ha? Ganyan. Tapos tsaka ako magsasalita. Mm-mm. And since yung tinatakbuhan kong posisyon ay Ingat treasurer, yaman. ay ingat yaman, na nagre-require ng trust. Yeah. Um, ang spill ko noon ay yung pagtitiwala ko kay JC na nung time ko lang na yon nakilala ay ang hinihingi kong pagtitiwala din sa akin nung mga estudyante kahit na noon lang nila ako nakilala na parang yung trust, although it is something earned, will start from something. Correct. And yun yung Very basic, no? Pero oo, powerful. opo, yun yung spill ko parati ng pag-end nung campaign na tulad ng pagtitiwala ko kay JC na ngayon ko pa lang nakilala, ako po ay humihingi ng inyong pagtitiwala para sa posisyong ingat yaman and so and so. So sa akin mas memorable yung sa treasurer na posisyon kasi very specific yun eh. Pagdating kasi sa president, ano na eh, general. Una yung huli, no? Oo, ano na eh, i-umbrella mo na yung lahat Correct. ng sinabi ng mga kasamahan mo sa partido. So, yun yung aking mas memorable na spiel during the election. Sorry. Yes, Sir JC, ikaw. Opo, nagbigla po ako nag-isip, pero naalala ko po ito. Ako din po, mas memorable po yung pagtakbo as VP. Kasi una sa lahat, wala po kaming poll party ni Paul Castillo noon. Papasok po kami noon. So dahil nga po wala kaming poll party, papasok kami ni Paul, dalawa kami sa classroom. Tapos po dahil wala kang poll party, kagaya nila kuya na may nag-i-introduce, humahatak po kami sa classroom namin kung sino pong pwede mag-introduce sa amin. So dahil po hirap po nun kasi excuse po yung mga parang campaign manager. So iba-iba po yung campaign manager namin bawat classroom. Tapos sabay po namin sasabihin ni Paul etong tagline na ito. Hindi ko po makakalimutan to. Sabi namin ni Paul noon, LSC for LSC. That's Leadership, Service, and Collective Action for Local Student Council. Tapos ayun na, magpapakilala po kami kasi dahil ibang buka, ibang platform. So parang alternative program. So we have the other party. So at this time, ito yung offer namin. Dalawa lang kami. Sa memorable kasi of course, since wala kang poll party, limited yung budget. Correct. So may mga classrooms kami talaga na hindi ko po makalimutan na kinulang yung materials sa amin. Pero ano lang, puhunan yung boses, puhunan yung plataforma, yung programa, and yung of course yung intention po to serve the college. So yun po. Tsaka napakagandang isipin, no? At that young age of ours, wow, feeling. That time, talagang yung lalim, no? Nung ating mga naririnig na platforms. Actually, ako nung student ako, nilulook forward ko talaga yung campaign sa AB kasi doon mo makikita kung saan affiliated na partido ang estudyante. Dahil meron tayong ribbon. 'Di ba? So, makikita mo na dahil makikita mo yung dekada, makikita mo yung SDP, makikita mo yung gap, no? Kung baka may nakalimutan ako, sir, sabihan niyo pa ako. So, pagka makikita mo yon, so may makulay sila. So, mag-aabot yung isa, mag-aabot yung isa, mag-aabot yung isa. So, ikaw naman, di mo naman pwede isot yung tatlo. So, di ba, depende yon kung sino yung pinakinggan mo, tapos nagiging kaalyado ka na nila, no? So, nakapin din yung mga estudyante. So, parang, minsan kung ikaw yung tumatakbo, tapos makikita mo ibang kulay, medyo, oops, teka, paano ko mabebenta yung sarili ko dito? Kasi syempre, kumbaga na-capture na to nung ibang political party, no? So, naalala nyo ba na may mga ganoon din nung time nyo? Opo, mas ano nga po yun, mas I think yun yung mas challenging kasi since yung mga nakasuot nung kulay nung partido namin, in a sense, alam namin na sumusuporta Kakampi mo na sila yun. sa partido. So ang challenge ay mapagpalit ng kulay yung mga yung mga sumusuporta doon sa ibang ibang partido. Um, it is really challenging. Pero ano yun eh, I mean, parang parte yun noong dynamics between different political parties. And um,
kahit kausapin namin yung mga ibang partido, ibang political parties, ganun din naman yung ano nila, Yeah. yung ginagawa nila. So Mm-mm. talagang ang kulay nung kapag eleksyon sa AB kasi talagang ano damihan ng Correct. kukuhang suporta talaga. Tama. As in literal. Actually, oo. Literal. Naalala ko yan kasi kunwari, di ba, pumasok muna yung dekada, di may itim kami. Tapos pasok ng SDP, may blue na kami. Ano ba yung kulay ng gap? Huwag kang magalit sa akin. Dilaw po kami, black Adilaw gold. yun. So makikita mo doon, no? So pagka ganoon. Tapos, ang nakakatuwa yung kamay, no? Talagang alam na alam mo yung kamay ng politiko, gumaganon-ganon sila. So sabi ko talagang, wow, para ka talagang nanonood ng ano meeting de avance, no? So talagang para ka nakakakita ng reality kasi hindi pumapasok yung candidate nang hindi siya prepared. And wala akong nakitang platform na inantagonize yung ibang partido. So, sa tingin ko, yun yung baka no, baka sana no maulit kasi dati kahit very very powerful ang mga kasi syempre may mga strong alumni partners na rin ang mga Polpar no at na-establish na yan. Kaya pero hindi mo makikita na kahit may kulay yung isang estudyante, hindi siya nag-badmouth sa ibang polpar. Alam mo lang na hindi kanya ka-partido, hindi ka kaalyado, pero hindi talaga, ay, ganun sila, ganun. Gagawa ako ng paraan para ma-blacklist yan. Hindi, no? Never. Tapos parang never din sa inyong mga platform na ang inisip kong platform, yung mag-antagonize dun sa kalaban kong platform. Never, right? Hindi nyo naisip yon. Pero inaral nyo ba yung platform ng kalaban nyo? Bago kayo humarap dun sa mga tao? Ano ba, sir? Actually po, di mahirap eh. Kasi nung time ko po, nung tumakbo nga po ako, wala po akong poll party. So, I think, naalala ko po to, di ba sa labas ng AB may pavilion. So, kanya-kanya yan, yung tatlong political parties. Tapos kami, Meron sila doon. opo, tapos kami, meron kami magkaklase. Kaya po, eto po, nagpasalamat naman po ako noong time na college ako. Papasalamat po ulit ako kung nakikinig o nanonood po kayo. Thank you sa lahat ng political parties kasi dinala niyo po kami ng pagkain nun sa pub namin. Kasi wala po kaming alumni eh. So kami nila Paul no, nandun lang kami, takatambay lang kami. Even po yung, di ba, para talagang totoong eleksyon, meron pong mga Yes. nakasarado yung AB. Totoo. Nandun po yung mga volunteers namin, nagbibilang ng boto. So, True. hindi ko po alam na kailangan pala may pakain. Wala Oh, nga yung po sa mga kami. watchers. Sa mga watchers. Totoo pong may watchers. So, sobrang thankful po ako sa lahat ng political parties sa pinakain kami noong time na yon. Thank you po sa inyong lahat. And ayun po, hindi ko lang po makalimutan yan kasi totoo po, totoo na pinag-aaralan yung platforms kasi at least po sa amin, noong time na yun, dahil bago po eh, wala po akong background sa college politics that time. So tinignan ko po ano ba yung pwede kong i-present nung tumakbo akong VP and even president na hindi pa po or na-present na before to further ano po, improve pa po since yun naman yung goal ng lahat ng leaders eh. 'Di ba? Lahat naman po tumatakbo to improve or to strengthen po yung college natin. So yun po. Ikaw, sir. Bilang may Paul Park ka. Ayan, sorry nakamute ako. Ang mahirap po sa amin kasi incidentally incumbent po yung political party namin during that time. So nasa ano kami, we're on the defense side kasi ang nangyayari po, syempre ganoon naman talaga sa ano no, kahit sa anong politika no. Talagang ang naka-highlight no, naka-spotlight is yung naging performance nung current administration. And it just so happened na yung partido namin, yung current administration. So kami, hindi po kami, talaga pong hindi kami nag-focus doon sa platform nung ibang candidates. Kasi po, nag-prepare kami to defend yung naging performance. And how that performance will continue and even improve. I remember kapag nung meeting de avance po no nung tumakbo ako
tumakbo ako bilang presidente, may part kasi doon na yung candidate yung magtatanong Mm-mm. sa Sa kapwa niyang kapwa, kandidato yeah, oo. for the Mm-mm. same position. So talagang dun sa meeting de avance na yon, talagang on the defense side Mm-mm. yung partido namin. And um, talagang through sa mabulaklak na pananalita ng mga quote-unquote politiko, no? It's a matter of addressing the question without necessarily making yourself and the others look bad. Diba? Kasi ano Mm-mm. Very healthy yung competition. opo, tsaka babalik talaga siya sa'yo. Pag Mm-mm. nag-badmouth ka sa iba, Mm-mm. babalik at babalik siya sa'yo. Kahit hindi po yun sa politika, kahit sa ordinaryong pagkakataon, relasyon mo sa mga kasamahan mo sa trabaho, relasyon mo sa mga kaibigan mo, kahit sa mga kakilala mo lang. Pag mag-badmouth ka, babalik at babalik yun sa'yo. Na parang kaya mo yung gawin sa isa, at malalaman ng tao na ganun yung ginagawa mo, iisipin nila, kaya mo yung gawin kahit kanino. Kaya it creates a bad impression of your personality. Kaya kami, hindi talaga kami nagbabadmouth kasi alam namin, babalik at babalik yun sa amin. Mm-mm. Ngayon, bilang nabanggit nyo, no, na ito kami dati, no? So, ano sa tingin nyo yung naging problema? At ngayon, no, sa panahon ng ating mga Gen Z na mga estudyante natin, parang ang hirap tumakbo, ang hirap magpatakbo, no? Parang in the last few years, no, kailangan palaging may special elections kasi hindi napupuno yung slate, no? Local, central. Ano kaya yung naging problema, no? Ano kaya yung naging hadlang sa mga batang ito nung ngayon bilang kayo ay mga dating tumakbo at naging pangulo, no, ng ABS-C? Sa akin po kasi, sa tingin ko po, no, nakakita kasi yung younger generation ngayon ng alternative platform kung saan nila pwedeng i-express yung mga sentiments nila at gusto nilang gawin, sabihin, mangyari. So, hindi nila nakikita yung actual student politics and engagement as the only way to do it. Of course, yung lakas ng social media, yung engagement na nakukuha nila sa social media and how powerful the social media is today became that alternative. Kaya, kumbaga, hindi na lang iisang platform yung pwede nilang gamitin para maiparating kung ano yung gusto nila. Nung time namin, again, age reveal, I think nung time ng EDSA Cellphone na DOS, ba nun? meron naman. Ng time ng EDSA DOS, I think that's one of the very first instance that text Yes, messaging was used correct. to call people into Correct. action. Agree. Oo, Mm-mm. so talagang yung time na yun, text message, walang ibang alternative Mm-mm. to gather people or to call for action, but to go out and actually engage. But as technology developed, nagbigay yun ng alternative. Mm-mm. And sa tingin ko, hindi naman sa masama, no, na alternative yung social media, pero yun yung sa tingin ko nagdulot ng pagkahati ng interest ng younger generation to get into actual student politics the way we know it, yung student council, organization officership. Kasi marami silang alternatives, marami silang platforms na pwedeng pagpilian kung saan nila i-express, no, yung sentiments nila. May good and bad side yung ganong alternative. But to me, that's what I think, no, na naging one of the reasons Mm-mm. why hindi nakatulad Mm-mm. nung dati yung student politics today. Mm-mm. Thank you, sir. What about
Teacher JC. Opo, naku, binanggit ni din yung pagiging teacher. Ito po sa tingin ko, nag-shift yung priority nung students ngayon compared nung batch po namin nila, kuya, nila Doc Louie. Kasi Tama mo po, naman ako, hello. pati sa inyo po. Opo, sorry po. So, yung nag-shift po. Kasi, sorry po baka, syempre, may mga estudyante din po ko. Hindi ko sinabing huwag kayong mag-aral. Pero grabe po yung pagiging grade conscious ng students natin ngayon. Compare nung panahon po namin nila, kuya, ninyo ma'am, di ba? Ayan ma'am, sinama na kita. Kasi ito po, syempre student leaders kami, hindi po kami pwede magkaroon ng bagsak na grades. Mine-maintain, Opo, diba? may maintain po kaming grades. Hindi po kami bumagsak. Maayos naman po kami. Tingin ko po naman, maayos naman po kami ngayon. Pero kasi hindi po nakikita yung ano po yung wisdom, yung values na makukuha nyo kapag naging student Discipline. leader ka. Yung discipline, ayan, yes, Dean. The discipline. Kasi po, totoo, we could have good grades. Pero kapag nag-apply ka ng trabaho, hindi naman lang yung grades yung tinitignan. Your leadership qualities, and at the same time, how you organize people. Kasi ako po sa CV ko ngayon, ako proud na proud po ako, sinasabi ko lagi na student leader ako dati, high school, college, active student leader ako, at bit-bit ko ito pag kinuha nyo ako sa company or sa school nyo, dahil teacher po ako sa school ninyo. So, yun po, beyond dun sa grades of course, kailangan mag-aral pa rin tayo mabuti. But I think dapat may student participation sa politics, sa student government, sa lahat ng organization kasi sobrang gandang training, promise. Yan na po, kami naman, tayong tatlo na po yung magpapatunay dito, nag-uusap po. So, ayun po. Actually, Dean, yun ang bentahe. Ako personally, nung nag-apply ako as teacher, yun yung Yeah. bentahe ko. Kasi pagka-graduate po, nag-apply ako agad bilang teacher. And syempre, ang mahirap po para sa schools na tumanggap ng isang teacher Fresh na grad. walang further preparation sa field, no, o sa education. Pero yun po kasi yung naging bentahe ko nung nag-a-apply ako, na yun po yung inihain ko, na I don't ako po, ang karanasan ko ay yun, katulad ng sinabi ni JC, yung engagement sa mga tao, how I handle myself, how I treat people, how I work with people. And it's all because of my experience as a student leader. At sa tingin ko naman po, yun din yung binili, no, ng school. Kaya tinanggap nila ako, na naging confident sila na, okay, while you are still preparing, mastering your field, we know that you can handle yourself because of this experience. You've been, sa case namin ni JC, and din, hanggang ngayon naman, totoo pa din naman po yun. Ang AB, ang may pinakamalaking student population. Correct. So, pag student council officer ka, student council president ka ng 3,000 estudyante, napakalaking bagay po nun, na napakalaking puntos po nun, no, sa karanasan mo bilang isang leader, isang tao na kaya mag-manage ng malalaking activities, kaya mag-manage ng madaming tao. Talagang plus points siya. Kaya yun yung naging bentahe ko nung immediately after graduation na nag-apply ako. Again, bilang teacher na po yun, ha. At syempre, pag teacher ka, yung expectation sa'yo, dapat you know how to handle yourself, hindi ka kakabahan kapag nasa harapan ka ng mga estudyante. And I think nung time na yon, wala na, manhid na yun. Wala nang kabahan na natira dahil Ano yun? sa experience, no? Oo, Sa AB as student council. Actually, hindi ako ng ABSC, pero since president din ako ng Asian Studies, nag-agree ako kay Doc Louie. Kasi pag-graduate ko, luckily din, nakapagtrabaho naman ako sa UST College of Nursing. Naalala ko na nag-a-apply ako, may dala pa akong flag. Kasi magti-teaching demo ko. Hindi ako nahihiya. Bakit? Asian civilization yung ituturo ko. So, dapat, di ba, talagang in character. Tapos, na-realize ko na, it is nothing new, no? Dahil, di ba, pagka student leader ka, talagang hindi lang naman kapwa estudyante yung kinakausap mo. No? Kumakausap tayo sa mga offices dahil may mga venues din tayong pinapa-reserve, taong OSA din tayo dahil 'di ba yung mga approval, tapos yung mga nade-delay na mga letter, kailangan natin yung mga budget sa finance, 'di ba? So parang talagang na-hone yung work ethic, no? How we handle ourselves, and doon talaga natin nakita na yung service, 'di ba?
talagang has humility in it. Hindi dahil you gain the position, the highest position, magiging proud ka na presidente ako. Parang ganun. Kumbaga parang mas napaka-humble tayo dahil ang laking responsibility. Sabi nga ni Sir Louie, yung AB is a very big college. So para kung ikaw yung presidente ng Pilipinas, hinandle mo yung Pilipinas. So hindi ka talaga pwedeng maging proud na, pagsilbihan niyo ako. Kasi with this kind of people that we have, 'di ba? Ang daming mga programs, iba-iba din yung mentality and culture nila. Hindi ka pwedeng magsabi na ay hindi, kayo yung magsisilbi kayo hindi, no? Talagang doon may papakita na paano kanila tatanggapin, paano kanila susuportahan, anong bentahe mo. 'Di ba? So, bilang malapit na tayong matapos, ang tanong ko, paano niyo naggamit, no, itong pagiging ABS-C president ngayon na kayo ay administrador na? Kasi hindi lang kayo naging guro, mabubuti at mahuhusay na guro, administrator din kayo. So, we are not just molding students via lectures that we give. We also guide them as their parents since we do the curriculum, 'di ba? The formation. So lahat-lahat na dahil on top of our teaching, we are administrators. So paano niyo nadala ang inyong pagiging student council president? Sa akin din, parang no, naging way of life ko na. Hindi ko din alam kung maganda yon. Hindi ko din alam kung maisasuggest ko yon. No? Pero parang naging way of life ko yung talagang grace under pressure. No? Kasi nung student council, as student council officers, ang daming pagkakataon na talagang yung mga activities namin, hindi naman perfect lahat, no? Talagang may pumapalyang hindi ito na-reserve, wala 2 days na lang yung event, wala pang approval, or day itself magkakaroon ng aberya. So, it's really working gracefully under pressure. Nasa tingin ko ay hanggang ngayon, Nadala. dala-dala ko, no? Kahit gaano pa yan kadaming Correct. gagawin, activities, patong-patong, talagang it's part of your job, so you have to do it. But you don't have to burden yourself, no, with the work. You have to gracefully do it. You have to enjoy what you're doing. Kasi kung magpapaapekto ka sa pressure or hayaan mo yung pressure na maratel ka at problemahin yung mga hindi maayos na gusot, walang magandang kalalabasan, no? So parang sa akin, yun yung nadala ko hanggang ngayon na in Dalang-dala mo. in everything that I do, I expect that things will not come out as planned. Yes. So, yung thinking ko agad ay 2, 3 steps ahead na kung may mangyari man, sige, okay lang yan. Mamamanage natin yan. We can pull this off and we can finish this task without necessarily looking as if you're not prepared, no? Kasi pinagandaan mo naman yun You're really prepared for it. And hanggang ngayon, dala-dala ko yun, no? Every time na may activity or project na kailangang i-accomplish, ganun pa din. Grace under pressure or working gracefully under pressure, 'di ba? Kasi as administrator, you have to really present or project na prepared lahat, manageable lahat, you're on top of everything, magkaroon man ng aberya, your fellow, your staff, the students can depend on you that everything will be managed. So, I think yun, dala-dala ko yun hanggang ngayon. Alam na alam ko yan. Sir JC, ikaw? Opo. Ako, di na bang nagsasalita si Kuya, nag-flashback po sa akin yung pag pinagsasabihan ako ng parents ko. Kasi council late na po umuwi, tas gagabihin talaga po ng uwi. Minsan di na umuwi. Okay naman po, okay, mama, papa, nakikinig kayo. So, ako po, sinasabi po nila sa akin, ano bang nakukuha mo dyan? Sabi ko po, it's the values. Kasi ako po, bit-bit ko siya ngayon na admin po ako. Kasi yung pagiging student leader po, hindi lang siya, basta yung word na leadership. You lead with love.
So you, Correct. because you're working with other people eh. Parang hindi pag sinabi niyo po na you work with other people and you lead with love, ibig sabihin, team kayo, gagawa kayo, you plan together. Naalala ko po yun sa training natin, di ba? Yung we laugh together, we work together. Ganun po Mm-mm. po sa student council, yung values ng leadership. And plus, you always consider your people. So before you execute this, before you have this, make sure na your people are happy. Your people are doing good. Okay ba? Okay ba kayo? Kamusta kayo? So naigi po yan, nakikita po sa ibang tao, whether estudyante or kapwa guro, kumusta? Kasi yung po lagi yung naalala ko po nung college ako, sa lobby ng AB, nilalagyan ko po yung whiteboard doon. Kamusta, fellow artlets? Kasi yun po yung natutuhan ko eh. Always kumustahin yung mga constituents nyo. So ganun na po. And actually, hindi nga constituents yung tingin mo eh. You're a team. Di ba? So part ng team, katrabaho mo siya. It's just a position, it's just a title, but lahat po tayo magtatrabaho, lahat tayo gagalaw, hindi lang utos, lahat kumikilos. So, ayun po. Siguro ang pinakamaganda talaga na ano doon, no, talagang we trust the people then around us, no? Parang nakita ko na din kayong dalawa as in hindi lang bilang mga friends ko kayo, kung hindi nakita ko din how you lead and I'm so proud no kung ano yung na-achieve ninyo. Talaga naman na-translate ninyo yung pagiging student leaders no before to the positions that you have today kasi mabibigat na position din naman yung mga yun. Tapos nakita ko sa inyong dalawa both that you are very consultative. Sa tingin ko, yun din yung lesson that we learned, no? That we can never really lead alone, no? Kailangan talaga din meron tayong open ears, no? Na doon sa mga tao that are very willing to give suggestions, no? And we hear advices, no? Tapos we discern, no? Kung ano yung dapat at ano yung hindi, no? Hindi tayo dismissive. Kasi syempre may mga tao din talaga that would really want us to do better, 'di ba? So talagang nandoon yung kung 'di ba na talagang hindi to ako lang, tayo talaga to kasi hindi to magwo-work, 'di ba? Kung hindi dahil sa ating lahat. And nakita ko din how accountable you are no sa mga conversations natin na talagang paano pag ano ako to kasi 'di ba kapag presidente ka ganun eh 'di ba hindi pwedeng siya na lang sisihin mo kasi siya naman yung 'di ba usually meron tayong head per committee 'di ba pag pumalpak siya yung may kasalanan hindi we own no kasi syempre parang command responsibility yun ako yung may pinakaano dito I signed it ako yan 'di ba parang ganoon pero kapag pumalpak we don't blame people kasi it's all of us, no? Sabi nga ni Doc Louie, wala naman talagang perfect. Pero we strive to be perfect. Pero kahit hindi, at least almost perfect. 'Di ba? So, siguro po since, tapos ng isang oras, ano po ang pwede niyong maging mensahe, no? Sa ating mga students ngayon na medyo may alinlangan pa, parang natatakot pa ako pero feeling ko kaya ko din yung ginagawa nila. Ano ba talaga ang dapat, ano bang mentality yung dapat kong maramdaman o dapat kong maisapuso, no? Para maging tulad ko din sila later on. So, bilang mga dating mga umupo din sa mga inupuan nilang classroom. So, anong mabibigay yung messages for them? Um, Ako, hindi ko alam kung magandang message to, no? But sa akin po kasi, if there is a time to explore and learn and make mistakes and for it to be okay, no, to commit mistakes and learn from it, ito yung time na yon. Um, your college life is a very good opportunity to discover who you are, to discover people whom you can trust, discover what you can do, and where you are good at, no? So explore, go out of your comfort zone, engage with as many people as you can, build as many connections as you can. Kasi ito yung perfect time for that. And I'm telling you, later on, makikita ninyo yung value ng lahat ng ito. Agree. Good and bad experience, good and bad people, lahat po ito makikita ninyo yung value later on kapag nasa trabaho ka na,
kapag makikita mo yung you're in a situation na pinagdaanan mo na before at alam mong ano-ano yung mga posibleng mangyari, um, alam mo yung gagawin kasi na-experience mo na yon nung college, no? So parang again, to me, this is the best time to do it. This is the best, perfect time to explore and get out of your comfort zone and know who you are and know the people around you. So talagang engage, talagang be active, no? Talagang be out there, not only for yourself but also for the community that you're part of. Oh, very well said. Thank you, sir. Na-pressure tuloy si Doc JC. Opo. Siguro po, Antayan mo si kuya mo. oo nga, may kuya yan eh. Ano po, siguro po, dapat holistic yung development. While we improve our academics, our grades po, academic requirements natin, dapat the same time we also improve yung qualities natin as a person, as a future leader. Kasi lahat naman po ay may opportunity. Ito yung maganda sa university natin. Lahat tayo may pagkakataon para mamuno, whether sa loob ng classrooms, organization, university-wide, or college-based. Ang dami, di ba? Or volunteer. May ABA po, si AB dati, naalala ko, bawat student council, meron niyang kanya-kanyang staff. So, wala pong ano eh, hindi mo pwede sabihin walang opportunity to lead, opportunity to participate. So, ako po, I'm encouraging everyone, mag-participate tayo kasi po, ako po, ito personal observation kasi tinitingnan ko po yung mga tao na katrabaho, na kasalamuha. Iba po kapag nakapag-handle na ng position sa council, sa organization, yung ka-work mo. Kasi totoo eh, relaxed, very organized, and most importantly po, alam po nila yung value kung paano makisama, makitungo sa tao. Na yun po, sa tingin ko, beyond the recognitions, beyond the achievements na makukuha natin in the future, yung lalabas kayo ng opisina, masaya kayo lahat. Lalabas kayo sa opisina o nasa loob kayo ng opisina, tumatawa kayo, nag-enjoy kayo. At least hindi naman lahat mapiplease natin, pero at least marami po tayo, masaya tayo, nagtatrabaho kasi mabigat na yung work natin eh. So dapat tumatawa tayo, masaya tayo despite the challenges. Ayun po yung mga bagay na natutuhan ko. Being the student leader, the former president po, and now na nasa admin, ayun po, yun din yung sasabihin ko. Please, yung mga students na nanonood, nakikinig, mag-participate kayo. Beyond sa grades, sino ba naman kami mga teachers nyo para hindi magustuhan yung mga unos, di ba? Yung grades nyo, the 100s, beyond doon, yung qualities nyo as a person na makukuha nyo, if you participate, if you become a student leader and an active Tomasian student. So, yun po yung akin. Wow, very, very well said, sir. Thank you po. Siguro sa akin bilang panghuli, no, sa amin sa Office of the Dean, parang palagi po nang isip, bakit tawanan sila doon? Ba't sila masaya? Hindi po lahat masaya, hindi rin lahat maganda, no? Siyempre, wala naman talagang perfect, no, na office. Every day is a work in progress. Yun yung palagi ko sinasabi. Pero siguro, isang malaking tulong that we were once student leaders is that we really handle difficult problems with with ease, knowing that we have people that we will support us and will not get mad kahit na pumalpak tayo. Wala kaming blame, walang sira. Parang si Doc Louie, may isang instance yan. Pag kasi hindi niya na talaga kaya sa level niya, palagi niya sabihin, Mami, hindi ko sisirain yung mood mo, pero magbabanggit na yan. Tapos parang re-replyan ko din siya na cool lang na, 'di ba? If you recall, sir. Tapos na. Kumbaga parang na parang may mga times na feeling mo nagkulang ako. Parang ganun. Sorry, sorry kasi parang hindi ko naisip parang ganun. Which makes us human being. Talagang ganun eh, 'di ba? Kaya nga talagang partnership ang pagiging isang member of the team. No, we recognize that we are limited and there are people that will fill the glass for us. No, so humility din yun kasi syempre and parang 'di ba ang sarap ng feeling na hindi ka sinisi pero natapos yun kaya nga kaya namin mag-organize ng isang show in one day. Parang 'di ba ang bilis namin naiisip kasi parang kitang-kita mo talaga na pag nagtinginan kayo alam mo na kung paano gagawin.
sino pupuntahan, 'di ba? So ito ay talagang natutuhan mo as a student leader kasi noon wala kahit may mga advisors naman tayo pagdating sa ganyang galawan, tayo, 'di ba? So kung paano natin lulusutan 'to, doon din natin nakikita kung gaano din talaga kataas yung ating respeto sa isa't isa, no? Na hindi tayo nagbe-breakdown. Sige, sumigaw ka diyan kapag galit na galit ka na. Pero pagtapos mong sumigaw, balik na tayo ulit ah. Kasi meron pa tayong activity bukas, di ba? Ganoon. So parang nakikita ko din, that's how we do it in AB. Kaya it's not because we're young, I don't think that way. Kasi marami naman din pong mga bata pa kayo, mas bata pa kayo kaysa sa akin. Pero siguro, it's really the collaboration and cooperation brought about by, we learned it, no? And we were able to adapt it as a way of our life, no? And that is something that we are grateful for the university that we were given this opportunity, no, as students in the beginning and now as administrators, helping our students and inspiring them. Kasi hindi lang naman tayo nag-iisa, ang dami rin mga offices that are very willing to help us at ipalaganap pa kung ano talagang Tomasian way of leadership. And I think sana no people would be able to watch us and see how these two individuals in front of you were able to develop and become the best that they can be. I can assure you with all humility and honesty that the university is so blessed to have these two gentlemen as administrators in their own colleges, and Arts and Letters is very proud to have produced two of the greatest graduates in the persons of Dr. Louie and Dr. JC. So, sobrang maraming salamat po sa UST Alumni Association. At naging tulay po kayo para ipakilala ko po sa mundo ang dalawa sa pinakapipitagan pong graduates namin at mga kaibigan ko po. Hindi po ako mahihiya at nahihiyang ipakilala because these are really two great men. Talaga pong blessing sa Faculty of Arts and Letters. So, thank you po sa mga nanonood sa amin at nanonood. Sana po na-inspire kayo. And to our students, please don't be scared. Do not be afraid because, nandito kami to guide you. Nandito kami to help you. And nandito din kami to be with you along the way. So have a great night ahead and God bless everyone. Thank you, sirs. Maraming salamat po. Maraming salamat po, everyone. God bless. In homes and screens our lights unite, classrooms stretch beyond four walls. Through every challenge day and night, our faith and growth still calls. Parents guide with gentle hands, teachers walk each step inside, together building future lands where values never hide. Though paths may shift and seasons change, our hearts stay close, our goals arrange. A journey set by trust and care, a mission we all share. These are the bridges we create, from schools of hope, from heart to heart. Learning grows and values shape, in every role we play our part. Work in progress day by day. Hand in hand we find our way. Bridges of hope, bridges of grace, in this UST learning space. In every lesson, fear or light, we plant the seeds of truth and love. Guided by